Ako si Ramil, 24 na taong gulang, isang simpleng binata. Noong una, wala akong ibang inisip kundi makapagtapos ng trabaho at makatulong sa pamilya ko. Hanggang sa nakilala ko si Jenny, 21 taong gulang, isang dalagang maganda, mabait at sobrang maalaga. Naging girlfriend ko siya noong 2022 at mula noon, halos araw-araw akong nasa bahay nila. Tuwing weekend, doon ako kumakain, tumutulong mag-igib ng tubig, nagbubuhat ng bigas, nag-aayos ng sirang bubong. Sabi nga ng kapitbahay, parang anak na rin yan dito si Ramil. At hindi ako nagsasawang tumulong kasi gusto ko ring ipakita sa pamilya niya na seryoso ako kay Jenny. Pero habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting gumugulo sa isipan ko. Ang nanay niya. Si Aling Marites, nasa edad 40. Pero kung titignan mo, parang nasa maaga ng 30 lang. Maalaga sa sarili, maganda pa rin ang hubog ng katawan at laging nakangiti sa akin. Minsan habang kumakain kami, mapapansin kong matagal siyang nakatingin. Kapag nag-aabot siya ng pinggan, parang sadyang nadadampi ang kamay niya sa kamay ko. Noong una, akala ko imahinasyon ko lang. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may kakaiba. Isang gabi, naiwan ako sa bahay nila dahil umuulan ng malakas. Si Jenny nakatulog na sa kwarto. Ako naman, nasa sala, nanonood ng TV. Lumabas si Aling Marites, naka-duster lang at nagtanong, "Ramil, kumain ka na ba? Gusto mo bang mag-init ako ng gatas?" Nagulat ako kasi parang hindi nananay ang tono. Parang may lambing. Sinabi kong busog pa ako pero umupo siya sa tabi ko. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kaba. Hindi dahil nahuli ako sa kasalanan, kundi dahil may bagay na hindi dapat nagsisimulang mabuo. Habang lumilipas ang mga linggo, mas dumadalas ang pagkakataon na kaming dalawa lang ang nagkakasama. Kapag si Jenny ay nasa school o trabaho, madalas akong maiwan kay Aling Marites. Minsan, magpapatulong siyang mag-ayos ng kurtina o magbuhat ng mabibigat na gamit. At sa bawat sandali, palapit ng palapit ang loob ko sa kanya. Naalala ko pa, isang hapon, habang inaayos ko ang sirang gripo sa kusina, bigla siyang lumapit at nag-abot ng tuwalya. Habang pinupunasan ko ang pawis ko, mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko at bumulong, "Ramil! Alam kong mali pero bakit parang hinahanap-hanap kita?" Nanlamig ako sa narinig. Gusto kong umurong, gusto kong magpaliwanag. Pero sa loob-loob ko, totoo rin ang nararamdaman ko. At doon nagsimula ang lihim naming relasyon. Madalas kong bisitahin si Jenny pero sa likod ng kanyang presensya, may tinatago kaming sikreto ng nanay niya. Kapag may pagkakataon, nagtatagpo kami sa likod ng bahay, nag-uusap, at minsan umaabot sa higit pa. Sa bawat halik at yakap, mas lalo akong nadadala sa maling relasyon. Pero sa bawat sandali, konsensya ang kaaway ko. Kapag kaharap ko si Jenny, ramdam kong ako ang pinaka-makasalanang tao. Sa bawat I love you na binibitiwan niya, ang sagot ko ay puno ng kasinungalingan. Hanggang isang araw dumating ang hindi inaasahan. Birthday ni Jenny noon, kaya marami kaming bisita sa bahay. Habang abala ang lahat sa kusina, pinatawag ako ni Aling Marites sa likod para kunin ang cake na itinago raw niya. Pagdating ko, nagkatinginan kami at bago pa man kami makapagpigil, hinawakan niya ulit ang kamay ko. At sakto namang dumating si Jenny. "Ramil, anong ibig sabihin nito?" Para akong binagsakan ng langit at lupa. Wala akong masabi. Si Aling Marites, hindi rin makatingin sa anak niya. At si Jenny, humagulgol at tumakbo palayo. Doon ko na-realize na sa isang iglap, gumuho ang lahat. Kinabukasan, hindi na ako pinapasok sa bahay nila. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pinagsamahan namin ni Jenny, natapos sa isang pagkakamali. Hindi lang ako nanakit ng isang babae, kundi pati ng buong pamilya.
ang mas masakit, si Jenny, tuluyan ng lumayo. Hindi ko na siya nakitang muli. Si Aling Marites naman, nagkunwaring walang nangyari. Pero alam kong habang buhay na niyang dadalhin ang kasalanan namin. Pagkatapos ng nangyari sa birthday ni Jenny, halos gumuho ang mundo ko. Ilang araw akong hindi makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang itsura ni Jenny. Mga matang puno ng luha at sakit habang kami ng nanay niya ay nahuli niyang magkahawak ng kamay. Hindi na niya ako kinausap kahit minsan. Kahit sa chat, seen lang, walang reply. Ako naman desperado. Nagpunta ako sa bahay nila para humingi ng tawad. Pero hindi na ako pinapapasok. Sa gate pa lang, pinapaalis na ako ng tatay ni Jenny. Sabi niya, "Ramil, wala kang karapatan. Niloko mo ang anak ko at sinira mo ang pamilya namin." Isang gabi, naglakas loob akong tawagan si Aling Marites. Pagring pa lang, ramdam ko ang bigat ng hininga niya. "Ramil, kalimutan mo na lahat. Ayokong mas lumaki pa ang gulo," mahina niyang sabi. "Ate, hindi ko kayang itago na lang. Mahal ko si Jenny pero bakit ikaw ang hinahanap ko?" Naputol ang linya. At mula noon, hindi na siya sumagot. Makalipas ang 2 linggo, may kumalat na balita sa barangay. Si Jenny raw, lumuwas papuntang Maynila para makalimot. Nagtatrabaho na siya roon at ayaw nang bumalik. Sakit na sakit ako. Pakiramdam ko, ako mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Pero ang mas matindi, nakarating din sa akin ang tsismis na buntis daw si Aling Marites. At ang tanong ng lahat, kanino? Sa asawa niya ba? Ako sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Kinuyom ko na lang ang kamao ko at humagulgol. Kung totoo man, paano na lang ang buhay ng bata? Isang inosenteng buhay na ipapanganak mula sa kasalanang tinatago. Ilang buwan ang lumipas. Bumalik si Jenny, pero hindi na siya ang dating Jenny na kilala ko. Tahimik, malamig at puno ng galit. Kinausap niya ako sa unang pagkakataon. "Ramil, huwag ka nang magpaliwanag. Ang kailangan ko lang marinig sa'yo ay, aminin mo, minahal mo ba talaga ang nanay ko?" Nanigas ako. Hindi ko alam ang isasagot. Kung magsisinungaling ako, mas lalo akong sisirain. Kung aamin ako, tuluyan na akong mawawala sa kanya. Noong araw na iyon, nagdesisyon si Jenny na tuluyan na kaming tapusin. Sabi niya, "Ang nanay ko pa rin. Pero ikaw, wala ka ng lugar sa buhay ko." At umalis siya. Ako naman, naiwan sa kawalan. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko, nagtrabaho, umiwas sa mga bisyo, at nagdasal na balang araw, mapatawad din ako. Pagkalipas ng 9 na buwan, may balitang umabot sa akin. Nanganak na raw si Aling Marites. At ang masakit, kahawig ko ang bata. Hindi ako makapaniwala. Pinili niyang ilihim sa lahat. Pero sa tuwing nakikita ko ang bata mula sa malayo, ramdam ko, dugo ko iyon. At doon ko na-realize. Minsan, ang maling desire hindi lang sugat sa puso ang iniiwan. Minsan, nagbubunga ito ng buhay na habang buhay mong pananagutan, kahit na kasalanan ang pinagmulan. Ang maling desire, doble ang kasalanan. Hindi lang ito panlilin lang sa taong mahal ka, kundi pati sa pamilyang buong puso kang tinanggap. Sa huli, wala kang mapapala, kundi pagsisisi, pagkamuhi sa sarili, at isang sugat na hindi na mabubura. Like, share, and follow for more real-life confession stories.